Good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Makabayan ko, lako itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Magandang sa makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho at kakapo lang po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrebe TV kung sa makabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw, itong pagbibitaw po sa pesto si Dr. Tony Lechon, mga kabayan. Sakto ba? Tony Lechon. Joke lang. Liatson, mga kabayan. Nagbitaw siya sa kanyang pesto kasi nahiyado siya dito sa mga tirada ni Majority Leader Janet Garin, mga kabayan. Naalala niyo ba si Janet Garin? Yung doon po sa budget hearing po ng PCO na kung saan, 'di ba, sinupalpal niya si Raulo Manuel, kabayan. Dahil nga napuno po si Garin kasi nga, 'di ba, tinanong po ni si Raulo Manuel tungkol doon sa mga thumbnail ng mga fake news, mga kabayan. Tinanong po ni si Raulo Manuel yung taga PCO. Pero si Garafil, mga kabayan, hindi masyado nakasagot dito. Pero sinagot po 'yon ni Yusek Ridao, mga kabayan. Pero hindi po kumbinsido si Raulo Manuel. Pero alam nyo, kabayan, at least finalo-upan dito ni Janet Garin at talagang supalpal dito at nilamon po ng kahihiyan itong si Raulo Manuel, kabayan. Yun po si Janet Garin. The other day, mga kabayan, nagkaroon dito ng hearing na kung saan si Ted Herbosa at tinanong sa dito sa tungkol sa kwalifikasyon po ni Dr. Tony Lechon kasi, mga kabayan, di ba, si Tony Lechon ay isa po siyang DOH Special Advisor. So tinanong po ni Garin ang kanyang kwalifikasyon. At ang tanong po ni Janet Garin, mga kabayan, doon po kay Ted Herbosa, sabi niya, meron ba daw master's degree or doctorate degree itong si Lechon, mga kabayan? At ang sagot kaagad po ni Herbosa, wala daw, mga kabayan. So sabi po ni Garin, sabi niya, so hindi po qualified itong si Lechon bilang isang special advisor ng DOH. Doon po nasaktan itong si Lechon, mga kabayan. Abay, nagdrama-drama po. Nakita ko kahapon na meron siya ditong interview doon po sa frontline. Ang sabi niya, ang ginawa daw dito ni Garin ay isang character assault, mga kabayan. Hindi daw siya dito nirespeto, nakahiya daw. Hindi ba nirespeto? Kaya lang doon po sa kanyang interview, mga kabayan, ni Lechon, meron akong narinig doon na kung saan gumanon talaga ang aking tinga, mga kabayan, at supalpalin natin yan mamaya. Kung pag-uusapan rin po natin yung nakakatawa po na mga aktivista, mga nagrally kahapon tungkol dito sa special EO39 rice price ceiling, mga kabayan, na mandato po ni PBBM. Sabi niya, martial law daw ang ginawa ni PBBM, mga kabayan. Martial law daw. Sabi pa na yung intro, sabi niya, itong mga Marcos may dugo talaga ng mga diktador at ngayon naulit na naman sa panahon daw ni PBBM. Kasi ang ginawa daw ni PBBM, mga kabayan, nakikita nila na nagiging diktador na raw dito itong si PBBM. Diktador daw kasi ang ginawa ni PBBM dito sa mga retailers, isang martial law, mga kabayan. Ako, walang problema sa akin ang isang diktador. Mas pipiliin ko pa yung diktador, mga kabayan, kaysa isang traidor. Napakadelikado po yung mga traidor. Yung diktador, mga kababayan, nag-iisip kasi sila para po sa kapakanan po ng bamayang Pilipino, lalong-lalo na sa kapakanan po ng Pilipinas. Kapag nakikita nila dito na marami na pong gumagawa dito ng mga kabulastugan, mga hindi na po maganda at nakasira po sa ating ekonomiya, mga kababayan, okay lang po ang isang diktador. At yan po ang inisip ngayon ni BBM. Pero hindi ho yan natanggap po ng mga alipuris po, ng mga salot ng lipunan, mga kababayan, lalong-lalo na
alipuris po ni Hitad. Hindi lang natanggap mga kabayan. At marami naman sa litong paninira po kay PBBM, lalong-lalo na ito pong si Brusas mga kabayan. Pag-usapan natin mamaya si Brusas kasi nga nasaktan siya sa sinabi po ni Senator Amy Marcos. Di ba kahapon mga kabayan, meron pong statement si Senator Amy Marcos kasi nga sa nangyari po ng bigas ngayon, lately lang, sabi niya, bangon daw siya at mag-martial law ng mga kabayan. Pero hindi yan nagustuhan po ng karamihan. Yung karamihan, yung po mga salat ng lipunan ng mga kabayan. Anyways, pag-usapan rin po natin. Meron kasing nagsumbong sa ating mga kabayan, ito daw isang queen na si Queen Helen Abdul ba yung pangalan? Nakalimutan ka lang eh. May nagsumbong po sa aking mga kabayan at hindi lang po isa, marami po nagsumbong Sir Ivan. Sabi niya, si PBBM daw bilang sa presidente is hanggang September 16 na mga kabayan. Hanggang September 16 na lang po, sabi po ni Queen Helen. Ang pagkakalam ko, meron kasing plano po itong mga Pinklawan this coming September 21 ba yun? Di ba magkaroon sila ito ng people power mga kabayan? Pero hindi naman nakasindak yung people power nila kasi yung people nila mga kabayan, yung people ng mga Pinklawan, wala hong power yan. Mga kilikili power na lang ho yan. At saka tungkol dito sa sinabi po ni Queen Helen, mag-isip-isip ka po. Kapag meron pong mangyayari po kay PBBM, alam na ho natin kung sino dito yung held accountable, kung sino po ang nagsabi ng mga kabayan, di ba? Sino ba yung Queen Helen na yan? At saka alam nyo, yung mga plano ho nila, yung people power na yan, yung sinasabi nila na hanggang September 16 na lang, nako, marami po kayong pagdadaanan. Mga salot ng lipunan, makinig kayo. Dadaan kayo sa mga Marcos loyalist, dadaan kayo sa mga Marcos supporter, at lalong-lalo na dadaan kayo sa mga kamay po ng mga Marcos vlogger. Sa akin pa nga lang, nakaka-stress na kayo, nakaka-depression na kayo, how much more, dadaan naman kayo doon po kay Ben Barubal. Di ba mga kabayan, sa akin pa nga lang, nakakasakit na kayo eh. Tapos papasok dito si Ben Barubal, anak ko, mas lalo kayong masaktan. Walang kwenta. Ano bang September 16 na yan? Babantayan natin yan. And of course, pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong statement ng taga-PCJ, sabi niya, meron daw kasabwat na Pinoy na nagbibigay daw ng mga misinformations tungkol doon sa issue ng WPS mga kabayan or West Philippine Sea. I think alam ko na kung sino yung mga kabayan. At marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumarandalambang po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Bago po tayo mag-start mga kabayan, siyempre as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka isatot natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo ng kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalist. At siyempre nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Harito din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa ating Uniteam supporters. And of course, thank you so much po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito na Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin mga kabayan ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So before tayo mag-start mga kabayan, I would like to take this opportunity na i-greet po ang ating Pangulong PBBM kasi nag-celebrate siya ng kanyang ika-65th birthday mga kabayan. So again, happy birthday po PBBM. In behalf po of the Jelry BTV family, we wish for your success, prosperity, and good health. So mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung prepare po na isang birthday greetings galing po sa ating mamayang Pilipino. So for more details, let's watch this. Happy birthday, President Bongbong Marcos! Malamukin niya salamat sa libre niya lechon manok! Happy birthday, President Bongbong Marcos! Salamat sa inyong Happy birthday, President Bongbong Marcos! Thank you sa pag-ibig mo! Birthday, President Bongbong Marcos! Maraming salamat sa inyo! Happy birthday, President Bongbong Marcos! Salamat sa inyong Happy birthday, President Bongbong Marcos! Salamat sa sisig
Malipayong adlaw na tawhan, Apo BBM. My constant wish for all celebrators is for prosperity, good health, and happiness. But I will add success to my wishes for you. I want you to succeed as president because it would mean the strength, stability, and security of our beloved homeland. Always remember that it was not a Marcos only or Duterte diehard vote. It was a vote for Bongbong and Sara. And it will never happen again in history. It was a unity vote by all peace-loving Filipinos. Kaya kami ay solid na nasa likod mo, sumusuporta sa iyong pangitain ng bagong Pilipinas. I wish you prosperity, good health, happiness, and success. P.S. Meron daw dinner sa September 12 at syempre parang motorcade lang yan. Wala ako, automatic. Alam mo na yan, ikaw na mag-represent sa akin sa birthday dinner mo. Mabuhay ka! Happy birthday! Again, happy birthday po PBBM. Don't worry, nandito na po kami at saka laging nakasuporta sa iyo PBBM. Again, because we are very proud na ikaw po ang aming naging presidente. And of course, nakikita po namin ang inyong pagtatrabaho at nakikita po niyan ng mamayang Pilipino. Nandito lang po palagi ang Jelly TV family. Again, happy birthday PBBM. So mga kabayan, start na po tayo. Dito unahin muna natin po yung issue ni Dr. Tony Lechon mga kabayan kasi nga nagdadrama doon po sa kanyang interview kahapon kasi nga nasaktan na si mga kabayan. Ang ginawa daw dito ni Janet Garin ay character assault daw sa kanya. Ipinahiya daw siya mga kabayan. Dahil nga, siyempre, tinanong naman po ni Garin doon po ni Herbo sa mga kabayan tungkol ito sa qualification po ni Lechon kung meron ba siyang master's or doctoral degree mga kabayan. Pero at least nalaman ho natin na wala pala siyang mga kabayan na qualification na ganyan. Nasaktan si Lechon kagad mga kabayan. At saka kilala ba natin si Lechon? Di ba siya po dito isang anti-Marcos mga kabayan? At saka lagi niyang sinisiraan po dito si BBM sa panahon po sa pangapanya ni BBM. Kasi nga, suportado niya ito yung si Lota mga kabayan. Di ba? Kilala natin na itong si Lechon ay isang kakamping mga kabayan. So karagdagan po sa balita na yan, ipapakita ko sa inyo yung buong balita mga kabayan. So for more details, let's watch this! Ilang buwan pa lang sa pwesto, nag-resign na kaagad si Dr. Tony Lechon bilang DOH Special Advisor kasunod ng mga batikos sa kanya. Hirit ng doktor, sana man lang ay pinangtanggol siya ni Health Secretary Ted Herbosa. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. To assault your personality, your values as a person, your integrity, ay hindi titigil ito. So I might as well resign and then focus on the things that matter most. And also, nagbitiw na sa pwesto si Public Health Advocate Dr. Tony Lechon. Isang buwan pa lang mula nang italaga siya bilang Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Department of Health. Sumulat na siya kahapon kay Health Secretary Ted Herbosa at personal na mga dahilan niya ang nagtulak sa kanyang mag-resign. Ang resignation ni Dr. Lechon nangyari ilang araw lang matapos questionin ni dating DOH Secretary at ni Iloilo 1st District Congressman Janet Garin ang kwalifikasyon ni Lechon bilang Special Advisor ng DOH. I have here his CV. Alin po ba dito sa mga colorful na linalagay niya ay talagang kaakibat dun sa tinatawag natin na expertise na kailangan ng DOH? To me, it was an eye-opener and a lawmaker, a legislator question and branded me not as a public health expert. It's merely an assault to the personality of a person. Walang respect. Ang point ko, before they assault people, tingnan muna nila whether they are also capable. And it's very difficult to say, no? Meron nga tayong undersecretary, police pa nga Bukod sa pagiging Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 noong Administrasyong Duterte, naging direktor din si Lechon na PhilHealth noong 2016, kung kailan si Garin ang nakaupong DOH Secretary. I was with her. So paano ko mawawalan ng experience sa public health? Siyang Secretary of Health when I was there. Parang, ano ba to? It's crazy. Sagot ng mambabatas. Hindi naman po ibig sabihin noon na kapag ikaw ay nasa meeting ng board ng PhilHealth, public health expert ka na because PhilHealth is a health insurance.
It's health financing. It is not public health. Isa rin si Lietson sa mga doktor na kumesyon sa kaligtasan ng Dengvaxia program ng gobyerno na si Garin ang isa sa mga nagpatupad bilang kalihim noon ng DOH. Pero giit ni Garin, hindi niya pinepersonal si Lietson. It's actually calling a spade. Kasi kung ano ang iyong expertise, dapat yun ang iyong i-preach. Ang masasabi ko lang, hindi naman po ibig sabihin na if somebody criticizes a program, aawayin natin. Kung tama naman ang criticism, we have to accept that. But there's a border Meron kasing delineation yan dun sa mga mali at yung sa mga kasinungalingan versus facts, no? Sabi naman ni Lietson, sana hindi napensahan man lang siya ni Secretary Herbosa kay Garin. Kasi kasama ko siya for how many years Dapat man lang diniscuss. Excuse me, Congressman, tawagan ko lang si Tony. Binawi niya na yung sinabi niya sa akin. And then, without the benefit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Health. Pero ayon mismo kay Lietson, tinanggap na ni Secretary Herbosa ang pagbibitiw niya sa pwesto. Sa ngayon, hindi pa daw malinaw kung ano magiging papel niya sa DOH. Pero noong isang linggo, sinabi ni Secretary Herbosa na magiging volunteer consultant na lamang ng DOH si Lietson. Wala tayong government funds na ibibigay kay Dr. Lietson at yung volunteer basis niya ang tulong niya sa akin bilang Secretary of Health. Alam niyo mga kaabayan, unti-unti ko na ito nagustuhan si Garin. Magaling naman kasi. Talagang malaki po ang kanyang tulong dito sa Marcos admin mga kaabayan. Saka good job dito kay Janet Garin. Okay, babalikan natin si Lietson mga kaabayan. Sabi niya, ang ginawa daw ni Garin ay isang character assault sa kanya. Hindi daw siya nirespeto mga kaabayan. Babalik taray natin. Alam niyo ba, si Lietson ay isang anti-Marcos. At lagi lang iginiit noon hanggang ngayon nasabi nila magnanakaw daw yung mga Marcos at isa pong tax evader. Hindi ba yan character assault po sa mga Marcos? Nirespeto ba nila yung mga Marcos mga kaabayan? Diba? So totoo po talaga yung mga kasabihan na kung ano ang gagawin ninyo na masama sa ating kapwa, bumabalik rin po sa kanya mga kaabayan. Kung ano ang ginawa nila dito sa mga Marcos, bumalik sa kanila mga kaabayan, nagbumirang. So for me, okay lang po ang ginawa ni Garin doon po kay Dr. Tony Lietson. Pasa yung gunggong na yan anti-Marcos pa, kakamping pa. Katulad po sa nangyari po doon kay Shilo Magno mga kaabayan. Siya nga pala, bumalik po yung usapin tungkol kay Shilo kasi meron pong interview kahapon si Shilo doon po sa One News PH mga kaabayan. At saka sabi pa niya doon, tinanggal daw siya ni Secretary Jokno dahil isa daw siyang kakamping mga kaabayan. Yun po ang sinasabi nila. Ngayon, pumasok po, nagtanong itong si Luis, anong tawag doon na host mga kaabayan, nakalimutan ang pangalan niya basta pakita ko lang picture mga kaabayan, ginatungan niya itong si Shilo Magno. Sabi niya, totoo ba o naniwala ka ba na ang nagpatalsik sa iyo ay itong si Jokno mga kaabayan? Sabi niya, hindi po. Sabi niya ni Lotche, paano mo nalaman? Kasi ipinakita daw ni Jokno ang text po galing sa Malacanang mga kaabayan na yun po ang desisyon na tatanggalin na po itong si Shilo Magno. July pa pala yan mga kaabayan. So noong July pa, meron na pong desisyon yung Malacanang mga kaabayan. So inakasuhan nila na si PBM po dito yung desisyon na tatanggalin po itong si Magno. Actually hindi po si PBM lang po ang nagdesisyon dito, kundi ang buong Marcos admin mga kaabayan. Kasi nga nakikita nila na even though pinagbigyan po itong si Shilo Magno na magtrabaho dyan sa gobyerno natin, even though siya po isang kakamping at anti-Marcos pa, binigyan siya ng chance mga kaabayan. Pero ano man ang kanyang ginawa, may plano sa dito, meron siyang sariling agenda, paninira po sa Marcos admin mga kaabayan kasi plano niyang pabagsakin po ang pamumuno ni PBM. Natiktikan kagad yan ng mga economic managers, na mga kasamaan po ni PBM. So nag-decide sila na tatanggalin po itong si Shilo Magno mga kaabayan. Kaya okay lang po. Biglang umingay na naman po yung pangalan ni Shilo Magno dahil ito sa pagbibitoy po sa pwesto ni Lietson mga kaabayan. Kasi pareho silang dalawa mga kakampings. So anyways, dyan naman tayo sa next time mga kaabayan. Pag-usapan natin yung tungkol po sa retailers, yung pagbibigay po ng mga ayuda doon po sa mga retailers. Kasi ang plano ni PBM, gusto niya na mamadaliin mga kaabayan. Pero mayroong banat dito, yung mga sala ng lipunan, lalong-lalo na yung mga nagwiwilga, yung mga aktivista mga kaabayan nga
grupo po nila ni Brosas kasi sabi na ang ginawa daw dito ni BBM ay martial law mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamimigay ng financial assistance sa mga rice retailer na apektado ng price cap. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kasunod ng pagpapatupad ng price cap sa bigas, pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng livelihood assistance sa mga apektadong rice retailer. May ibang retailers kasi na umaatras na sa pagtitinda ng bigas dahil mas mataas ang kanilang puhunan kesa sa 41 at 45 pesos na selling price. Pero matapos ang sectoral meeting sa Malacanang kanina, nabanggit ng Pangulo na may nakikita na silang pagbabago dahil sa pamamahagi ng financial assistance. Nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit doon sa kung malulugi sila dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pabili nila sa ilalim ng price cap na ginawa natin. 15,000 pesos ang matatanggap ng bawat apektadong rice retailer. Ang hindi tiyak sa ngayon ay kung isang beses lang ang pamamahagi nito o kung masusundan pa. Lalo't sinabi ngayong araw ng Department of Trade and Industry na posibleng tumagal pa ng hanggang 2 linggo mula ngayong araw ang price cap sa bigas. Sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tingnan na lang natin kung paano ang takbo. On the President's directive. Sabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, target nila na tapusin ang distribution ng livelihood assistance sa September 14. Pero hiniling na rin daw nila sa COMELEC na bigyan sila ng exemption sa election bank para sa barangay at SK elections sakaling may kailangan pa silang ihabol. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng batas ang pagbibigay ng financial aid kapag panahon ng kampanya. Ang sigurado, may inilalatag na raw na plano ang economic team para mapababa ang presyo ng bigas. Alam ko may mga plano sila. The President always has plans. But sa amin, the directive to us is as simple as this. Finish the livelihood grants distribution in the fastest time possible. Sa ngayon, halos 500 rice retailers na ang nabigyan ng livelihood assistance na may kabuang halaga na 7.5 million pesos. Sa dami ng problema sa agrikultura, isinama na rin ito ni Pangulong Marcos sa birthday wish niya para bukas. Ay nako, maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. So pag-usapan natin mga kabayan, ito po mga aktivista at mga membro po ng PNA. Alam ba natin yung PNA? Di ba katunog mga kabayan? Kasi maraming pong natanong kay Sir Ivan. Sabi na, Sir Ivan, yung bagbaliktad mo parang mali yata. Sabi na, dapat APN mga kabayan. Pero inimba ko, nirambol ko mga kabayan, pero katunog pa rin po sa PNA. Alam na natin yan. So anyways, pag-usapan natin mga kabayan, yung banat po ngayon na mga, or pinag-iingay ngayon na mga ralista, mga aktivista, at yung mga alipuris po ni Brosas mga kabayan kasi sabi na martial law daw ang ginawa ni BBM sa paglabas niya ng EO39 yung price cap sin mga kabayan. Martial law daw. Martial law ba talaga mga kabayan? Hindi ko magets. Alam nyo, pag-usapan natin mga gunggong na to kasi hindi ko na sila maintindihan mga kabayan. Di ba nagrereklamo sila kapag mataas yung presyo dito, nag-iingay sila, ginagamit nila yung issue na yan na yung paumuno ni BBM hindi daw maganda makabayan at saka malapit na daw malugmok ang Pilipinas kasi pinabayaan daw ni BBM. Mataas daw yung mga presyo makabayan. Ngayon, nanilagyan po ng barrier yung presyo ng bigas makabayan, mas nagrereklamo sila. Bakit daw ganun makabayan? Ginagamit na naman nila dito yung lagi lang sinasabi tungkol to kay Apula kay makabayan na diktador. So ang diktador po nang
nangyari noon sa Marcos na panahon, ginamit na naman ngayon ni PBBM mga kababayan. Ulitin ko dito, mas gugustuhin ko po yung mga diktador, yung diktador na Marcos kaysa sa mga traidor mga kababayan. Kasi kapag traidor po, yung humawak sa Pilipinas, delikado talaga yung Pilipinas mga kababayan. Kukurakutin lang talaga yung Pilipinas mga kababayan. At saka kawawa ho tayo. At ang sabi po sa balita mga kababayan, tungkol po doon kay Brosas, babasahin ko lang po, martial law, hindi solusyon sa mataas na presyo ng bigas. Yan pong sabi ng Gabriela mga kababayan. Saka babasahin ko lang po yung konteksto para alam ho natin yung balita. Sabi dito, iginiit ni Gabriela, Representative Arlene Brosas na hindi martial law ang tugon sa mataas na presyo ng bigas sa bansa. Ginawa ni Brosas ang pahayag bilang reaksyon sa pahayag ni Senator Amy Marcos na babangon at magdideklara ng martial law ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa mataas na presyo ng bigas at ginawang pagpapahirap sa magsasaka. Dagdag pa ito mga kababayan, we would like to remind Senator Amy Marcos that martial law is not the solution to the skyrocketing prices of rice and her brother's failure to address the agricultural problems that the country faces today. Yan pong sabi ni Brosas mga kababayan. So sabi pa niya, ayon kay Brosas, ang mga magsasaka ay naging biktima ng Masagana 99 mga kababayan. Biktima ba yung yung magsasaka sa Masagana 99 ni Marcos Sr. mga kababayan? Sabi niya na nagresulta sa pagkalugi ng mga magsasaka. Hindi ko maniwala. Di ba tingnan nyo yung mga statement po o yung mga informations na ibinigay sa atin ng mga loyalist na mga kababayan, maganda talaga yung nangyari sa Masagana 19 na mga kababayan. Ito po'y taliwas sa sinabi ni Brosas. Ulitin ko dito, itatanong ko mga kababayan, okay ba sa inyo yung nangyari po na proyekto ni Apula kay mga kababayan, yung Masagana 99? Please comment down below. Gusto kong babasa niya mga kababayan at saka isasampal natin yan sa pamumukha po ni Brosas mga kababayan. Kasi ayaw niya yung mga proyekto na ginawa po ni Apulakay, kasi yung mga proyekto ni Apulakay hanggang ngayon napapakinabangan pa rin hanggang yung mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga pinklawan, pero hindi nila kasi matanggap yan mga kababayan. Di ba? Magaling po si Apulakay talaga. Pasaway itong si Brosas talaga membro ng PNA. So before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan, i-shoutout natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout din mga kababayan ang mga channel members. Sila po si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell T. Ruel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Saka pasalamatan natin si Sis Queen. Nagbigay sa atin ng 2 pounds na super thanks. Thank you so much Sis Queen. And of course, greet natin ng happy birthday kay Jeannie Labridge Hernandez. Nandyan po sa Hashidati of Kawasaki, Japan. Anak po siya ni Ma'am Maricruz Hernandez mga kababayan na nandyan po sa North Carolina, USA. I-share po natin si Sir Leonardo Celiero, Maiti Baisa, Emily Ponsaranti Maho, Lynn Gonzalez, Milagros de Rilo. Hi to Australia Centino, Nonoy Floren Hills, Kuya Ulay, Cristina, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Hi to Maria Midasiplon, Rose Guevara, Vicente Andales, Angelita Hosainger, Auri Antonio TV, Leonardo Manansala, Rosa Gonzaga, Teresita Tumalewan, Esperanza Javier, hi to Margarita Iglesias, and of course nandyan po si Sir Raul Calusa and Johnny Phil, and of course shoutout po kay Barkadahan Forever FM. Okay mga kababayan, so dito tayo sa very controversial po na trip ni PBBM kasi mamaya mga kababayan, lilipad po si PBBM, papunta siya doon sa Singapore para mag-attend siya kasi inimbitahan siya mga kababayan sa 10th Asian Summit doon sa Singapore. Pero ang plano niya mga kababayan, after po ng summit ay hindi mo na uuwi po si PBBM kasi manonood siya doon po sa F1 race mga kababayan, yun Grand Prix. Naalala ba natin last year na very controversial ho yan kasi nga nakita si PBBM nanonood po ng F1 race at sabi pa nga ng ibang vlogger, naglagoy-lagoy lang doon si PBBM mga kababayan. At hindi nila alam na yung mga kasama po ni PBBM doon po sa F1 race, puro yun mga investors mga kababayan. So, for more details, let's watch this! Biyaheng Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos para sa 10th Asia Summit. Pero bukod dyan, manunood daw muli ang Pangulo ng Singapore Grand Prix na naging ugat ng mga batiko sa kanya noong nakaraang taon. At yan po ang tinutukan ni Jonathan Andal.
Sa ikatlong beses bilang presidente, balik Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Sakto sa kanyang ika-66 na kaarawan bukas September 13. Sabi ng Malacanang, dadalo muna ang Pangulo sa 10th Asia Summit na inorganisa ng think tank na Milken Institute. Ibibida raw ng Pangulo sa mga economic manager at business leaders dito ang ginagawa ng kanyang administrasyon para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa mga nangyayari sa mundo. Makikipagpulong din daw ang Pangulo sa ibang business leaders para palakasin ang ugnayan natin sa ekonomiya at ang posibleng partnership ng Pilipinas at Singapore sa ilang industriya. Pagtapos niyan, mananatili pa rito ang Pangulo hanggang araw ng Linggo. Bago umuwi ng Pilipinas, manonood muna si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Inimbitahan daw kasi siya ng Prime Minister ng Singapore na si Lee Hsien Loong. Matatandaang noong nakaraang taon, binatikos ang Pangulo nang manood din ito ng F1 race sa Singapore ilang araw matapos manalasa ang bagyong Karding. Pero sagot noon ng Pangulo, paraan niya yon para makipag-usap tungkol sa negosyo at pamumuhunan para sa Pilipinas. Walang problema ho yan sa aking mga kaabayan kasi nga kahit ilang beses pa si PBM mag-state visit sa ibang lugar, walang problema ho yan. Kasi maganda po ang benepisyo o yung makabenepisyo po yung Pilipino mga kaabayan sa kanyang mga state visit kasi nakakuha sa dito ng mga investors mga kaabayan. Hindi kasi yan maintindihan po ng mga lipores po ng mga Pinklawan, ni Hitad mga kaabayan kasi lagoy-lagoy daw. Ayaw lang intindihin kasi ang gusto nila si PBM nandyan na po sa Pilipinas mga kaabayan. Paano ba makakahikayat si PBM ng mga investors from the other countries kung hindi siya pupunta po sa ibang lugar mga kaabayan? At saka tingnan nyo mga Pinklawan, ito po invitational. Inibitahan po si PBM. Hindi naman po yan pupunta doon sa mga Asian summits kung wala siyang invitation mga kaabayan. Unlike doon kay Lutang na kahit wala siyang invitation, nagpupunta-punta siya sa iba't ibang lugar mga kaabayan. Nakakahiya, hindi naman siya inimbitahan mga kaabayan. Hindi po yan katulad sa si PBM kay Lutang, yung isa Lutang kasi yun eh. Di ba? Kahit ilang beses po na mag-sit visit BBM, okay lang po yan. Nakakabenisyo po yung Pilipinas. Kailangan talaga natin po ng mga investors mga kaabayan kasi para yan ikakaunlad po sa ating ekonomiya, lalong-lalo na tingnan nyo, nag-epekto po yung mga sit visit BBM sa ibang lugar. Di ba nag-epekto? Unti-unti na po dating dito nakikita mga kaabayan at nagbunga na po yung mga sit visit ni PBM. So dyan naman tayo mga kaabayan, dito po tayo sa issue ni Maria Ressa kasi nga sa balita kahapon, si Maria Ressa mga kaabayan, yung kanyang kaso po na tax evasion ay acquitted po siya doon. So for more details, let's watch this. Dante, may natitira pa bang kaso si Maria Ressa hinggil sa tax evasion? Yes, Aga, pagdating sa tax-related cases, wala nang kasong natitira si Maria Ressa at gayon din yung kumpanyang kanyang pinangunahan ang Rappler Holdings Corporation. Acquitted o pinawalang sala ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang Rappler CEO na si Maria Ressa at Rappler Holdings Corporation sa kasong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong 2018. Ayon sa korte, hindi ginawa ng mga akusado ang inihain sa kanilang kaso. Nag-ugat ito sa umano'y sadyang paglalagay ng maling impormasyon sa second quarter ng VAT return ng Rappler Holdings Corporation taong 2015 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumagal ng halos 5 taon ang kaso bago magkaroon ng hatol. Ito ang ikalima at huling tax case ni Ressa at gayon din ng Rappler Holdings Corporation. Una nang pinawalang sala ng Court of Appeal si Ressa noong January 2023 sa 4 pang tax-related case. Nagpasalamat naman si Ressa sa naging desisyon ng korte na anya itagumpay din ng hustisya at press freedom sa bansa. We've seen in other cases that have been resolved that rule of law is stronger, that facts remain. You know, last January I said facts win, truth wins, and we can continue. Justice, yes, thank you. Facts win, truth wins, justice wins. Aga sa ngayon dahil wala nang kasong natitira itong si Ressa doon sa kanyang mga 5 tax related cases, pero meron pa itong 2 bukod naman na kaso, Aga,
Nakabinbin ito ngayon yung isa dyan sa Court of Appeals o CA. Hinggil naman ito doon sa shutdown o pagsasara sa kumpanyang kanyang pinangungunahan ang Rappler. At yung isa pa niyang kasong nakabinbin ay dito naman sa Korte Suprema ay hinggil ito doon sa kanyang cyber libel conviction na nag-ugat naman doon sa naipublish nilang isang artikulo nga kasama yung kanyang researcher na si Rinaldo Santiago Jr. Okay mga kabayan, lilinawan ko lang dito na hindi po masaya si Sir Ivan na acquitted po itong si Maria Ressa. Kasi kilala naman natin si Maria Ressa mga kabayan, membro ho yan ng OPOP, mga salot ng lipunan, at saka mapanira po sa mga Marcos mga kabayan. Ngayon, ang ibig kong sabihin kasi, 'di ba, yung pag-acquitted po dito ni Maria Ressa, meron kasi yang good effect mga kabayan. Sa anong kadahilanan, Sir Ivan? 'Di ba lagi lang sinasabi dito, lalong-lalo na po sa mga kalyado po dito ni Maria Ressa, 'di ba sabi nila na ang justice system daw sa Pilipinas ay patay daw mga kabayan, hindi daw gumagana. Sabi pa nila, yung demokrasya sa Pilipinas ay patay rin mga kabayan. So ngayon, merong good effect yan kasi maniniwala dito si Maria Ressa mga kabayan na gumagana po yung justice system dyan sa Pilipinas. At siya na rin po dito ang makapagbigay po ng information sa kanyang makalyado na maniniwala dito na gumagana talaga yung justice natin dyan sa Pilipinas mga kabayan at hindi po patay yung demokrasya. They can do whatever they want. Pero wag lang lalabag po sa batas mga kabayan. Pero alam ko, kapag ito mga 'di ba unti-unti na po na-acquit na po lahat yung tax evasion po ni Maria Ressa mga kabayan. So wala na siya ditong kaso sa mga tax evasions. Pero ang problema lang yung cyber libel niya na kaso. Pero alam niyo kabayan, napansin niyo ba si Maria Ressa na ilang buwan na, I think ilang buwan na talaga na hindi siya dito or na nahimik sa kabayan, hindi siya dito tumitira sa mga Marcos na itong si Maria Ressa, anti-Marcos mga kabayan. Di ba napansin ba natin mukha itang bumait? Pero alam ko, naghahanap lang ito ng pagkakataon mga kabayan at ito po'y aatake na naman sa mga Marcos at saka sa Duterte mga kabayan. Ganun po yung mga dugo ng mga dilawan, mga traidor ang mga yan. So bantay-bantay ho tayo. And again, meron pong magandang benepisyo yung pagka-acquitted ni Maria Ressa sa kanyang tax evasion case. And mga kabayan, so bago na mag-jump po, pupunta tayo doon sa mga traidor daw. Ayon po ng mga ng Philippine Coast Guard natin, meron kasi ng traidor po ng mga Pinoy mga kababayan na nagbibigay po dito ng mga misinformations tungkol dito sa West Philippine Sea. But before that, kasi gusto kong i-book ko makabayan, ibulgar natin kung sino po yung mga vlogger na yon, sino po yung mga journalist na yon, kasi nga mga traidor makabayan, sila po dito kasi ay maka-China. But isa naman natin po si Ryan of Virginia, USA, nandyan po si Carclia, Sensitive Veer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mapichacha, hi to Mamilo, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. I-shoutout po natin mga kabayan si Kalapating Gala. Shoutout daw sa mga members of Hope of God Church Hong Kong Bohol Care Group. Hi to Ma'am Annie Huson. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, Tony Velia from Cavite City, Eva Narita of Japan, Flor de Lisa Toltog from Taiwan. Shoutout daw sa Castro Sudipin, La Union. And hi to Erickson Tismo Vlog from Kuwait. I-shoutout po natin ang mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo, and shoutout to Ma'am Rita Mejia. Okay mga kabayan, i-play muna natin po yung balita para meron ho tayong idea. So, for more details, let's watch this. Naghihinala ang Philippine Coast Guard na may mga Pilipinong nagtataksil sa bansa at kasabwat ng China sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Napatunayan sa katatapos lang ng resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na hindi totoo ang sinasabi ng China na paingisda lang ang pakay ng mga Chinese maritime militia vessels na rumoronda sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasama kasi ito sa mga humarang sa mga barko ng PCG nitong weekend. Hindi na covert yung pagharang, talagang tahasan na ginamit na ng People's Republic of China, ang Chinese maritime militia vessels. With this recent resupply operation, we can all agree that the Chinese maritime militia is existing, and it takes orders from the Chinese Coast Guard or the People's Republic of China in general.
Hindi lang din daw sa dagat ang tensyon, kundi maging sa impormasyon. Naniniwala ang PCG na China ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. May mga Pilipino pa raw na nagtataksil sa bansa. Isiniwalat yan ng PCG sa pagdinig kanina ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Nagugat yan sa tanong kung may mga senyales ba na ang disinformation campaign ay state-sponsored ng China. Media friends, wherein some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea received emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. So for the Philippine Coast Guard, ma'am, that's the only information that we have. Hindi na dinetalye kung ano-anong mga impormasyon ang pinakakalat. Pero matatanda ang may nabanggit noon si Defense Secretary Gibo Chodoro tungkol sa pinakakalat na propaganda para palabasing sunod-sunuran ang Pilipinas sa Amerika. Kanina, kinwestiyon ni Senator Robin Padilla ang pagsama ng US Navy aircraft na P-8 Poseidon sa huling resupply mission ng PCG. Bakit daw kailangan makialam ng US Navy? Hindi raw ba kaya ng ating Coast Guard na solong gumalaw sa mga resupply mission? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel. Paliwanag pa ng Defense Department, hindi naman daw nakialam sa mismong resupply mission ang naturang US aircraft. Naroon lang daw ito para mag-monitor sa mga aktibidad sa karagatan at para magsilbing eye in the sky. Hindi rin daw ito warplane at may koordinasyon sa DND. Pero kung si Padilla ang tatanungin, pinalalala lang daw ng Amerika ang tensyon sa South China Sea. Pero sabi ng maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, kung merong naghahamon at nagpapalala ng tensyon, hindi tayo yun, kundi ang China. Pag-amin naman ni PCG spokesperson Commodore J. Tarriela, I have to be very honest about it. It made them more confident and their morale is also high, knowing the fact that the US government is watching over the sky, no, and documenting whatever is happening. Muli namang naungkat ang 10 milyong pisong confidential funds ng PCG na para kay Ontiveros ay hindi sapat. Kung may mga civilian agencies na hindi naman mandato ang pagtugon sa national security issues natin nakatatanggap ng confidential and intel funds, bakit naman ang Coast Guard hindi? Ngayon mga kaabayan, sino kaya yung mga traidor, mga taksil na nagbibigay dito ng misinformations tungkol po sa West Philippine Sea at yung nagsabi na yung Pilipinas ay tuta daw ng US mga kaabayan? I think you already have the idea or the answer. Kasi alam mo natin kung sino po yung mga vlogger na mga pro-China mga kaabayan. Sino ba yun sila? Kilalang natin yun. Ang iba, nagpunta doon sa China mga kaabayan kasi sabi nila, nag-seminar lang doon, di ba? Nakita natin sa pictures, kayo lang po ang magpangalan dito. Kasi alam mo natin at kilala natin sila mga kaabayan. Yung pong mga gunggong na yun, mga pro-China kasi, sila po dito ang nagbibigay po ng karagdagang tensyon dyan po sa West Philippine Sea mga kaabayan. Yung pong mga vlogger na mga pro-China. Di ba mga gunggong talaga yun eh. So anyways, shout out po natin mga kaabayan. Nandyan po si Ma'am Carmelita Barba, Haitzo Elinorac Almasin, Rodolfo Rabor, and Jeriel Tolin of Cebu City, and Haitzo Vicente Andales from Kuwait, Farwan Nia. So yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kaabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa mga kaabayan, before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Heavenly Father, as the sun rises, I thank you for this new day. Please grant me strength, wisdom, and a heart filled with love.
Help me make the most of today, and may your presence be with me always. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara.